Ito po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa book ng Second Chronicles. At ang pinaka maganda, 'di ba, sa sa buhay, 'di ba, ng isang tao ay yung meron siyang gagawin at yun ay yung matatapos, 'di ba, yung kanyang project, yung mga ganun tayo, may mga ganun tayo na feeling pag tayo po ay nag-isip, may desire tayo, 'di ba, na i-build, tapos nayari yon or natapos po yung project na yon. Walang kasing yun, yung feeling, 'di ba, napakasaya, yung magpagawa ka ng bahay tapos matapos yon, 'di ba, magpagawa ka ng gate tapos matapos yon, mabili mo yung lupa, 'di ba, may mga ganun as your investment. Ay napakasarap na it is a fulfilling 'di ba, a fulfilling feeling, 'di ba, yung magkaroon ng ganon na matapos yung mga project. Dito po kay Solomon, kita po natin, 'di ba, na tapos na yung lahat. Ang tagal ng building, 'di ba, ng temple. At ang description po sa atin ay ito yung pinaka maganda, 'di ba, na temple. Walang kasing walang kaparehas, or hindi mo po pwedeng compare, 'di ba, sa mga binibuild na ibang mga temple ng mga Diyos-Diyosan. Ito ay talagang napaka ganda na temple, no? At sabi dito sa Second Chronicles chapter 7 po tayo, at napag-aralan na po natin yun sa 1 Kings chapter 8, 62 to 66, pero inuulit po ulit sa atin, 'di ba, ng banal na kasulatan yung mga events po na ito, no? Sabi dito, pagkatapos manalangin ni Solomon, so nakita natin yung kanyang panalangin, 'di ba, last week. Napaka ganda po ng content, 'di ba, ng kanya pong panalangin, at ipinagbigay alam din sa atin ng scripture na sa 'di ba, ang haba ng kanyang panalangin, at makikita po natin kung yung panalangin po ba na ito ni Solomon ay tatanggapin, 'di ba, ng Lord, no? At sabi dito, pagkatapos manalangin ni Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. So, makikita po natin, mga kapatid, na doon po sa prayer po ni Solomon, tinugon kaagad ito, 'di ba, ng Lord. Yung alam mo yon, yung nabanggit natin, 'di ba, ng ganda po ng beginning nitong si Solomon, nanalangin po siya, 'di ba, sa tunay na Diyos. Marami kasi yung nananalangin sa kapanahunan po na ito, at maging sa kapanahunan din po nila, na iba po yung pinananalanginan nila. Kumbaga ibang address. Kung magsusulat po tayo tapos ibang address, 'di ba, yung ating pagpapadalhan ng ating sulat, kahit tama po yung pangalan, pero kapag iba po yung address, hindi po ito pupunta mismo doon sa taong nakapangalanan, 'di ba, ng sulat. The same also as prayers, kumbaga parang ito ay kapag nananalangin yung isang tao sa maling Diyos-Diyosan, or doon sa maling alam mo yon, yung sa maling Diyos, nananalangin siya sa maling Diyos-Diyosan, ito ay hindi nakakarating, 'di ba, yung panalangin po niya, 'di ba, sa Panginoon as mabangong samyo, 'di ba, sa tunay na Diyos, kundi ito ay
alam natin, sinabi po ng scripture, ito ay yung kinasusuklaman, di ba, ng totoong Diyos, yung mga panalangin na ginagawa ng tao doon sa mga ribulto, di ba, doon sa mga punong kahoy na kanyang pinanalanginan. Dito nakita natin tama yung address ng panalangin po nitong si Solomon. Nanalangin po siya sa tunay na Diyos, sa tunay na Diyos ng Israel, sa Diyos ng kanyang ama na si David, no? Sa Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, no? At tinugon po siya, 'di ba, ng Panginoon. Kasi lahat naman, 'di ba, nang lumalapit sa Panginoon, sinabi din po 'yan ng Panginoong Hesus, ay hindi po niya itinataboy. So yung prayer na naka-direct mismo sa totoong Diyos, tinutugon po yun ng God, especially kung ang mga panalangin po na yun ay naaayon doon po sa kanyang kalooban. Naaayon doon sa kanyang kalooban. No? Maraming nananalangin ngayon sa kalooban lang ng tao. Di ba? Kung ano yung nasa loob-loob niya, yun yung kanyang ipinapanalangin. Pero sa prayer ni Solomon, it is all about doon po sa kingdom, 'di ba, ng Panginoon, doon sa ministry, 'di ba, ng Lord. Kaya no doubt na makita po natin dito na tinugon po ng Diyos yung panalangin po ni Solomon sa pamamagitan, 'di ba, sabi dito, ng apoy na bumaba mula sa langit, tinupok yung mga handog na inihandog po nila doon po sa temple, at napuno, sabi dito, yung temple ng kaluwalhatian ni Yahweh. Ang sarap ng ganung iglesia, 'di ba, na sa lahat ng mga pagtitipon na ginagawa po ng mga mananampalataya, napupuno po, 'di ba, ng kaluwalhatian ng Panginoon, no? Na kaluwalhatian ni Yahweh. So kung merong tunay na Diyos, meron siyang ibinigay na tunay na pangalan, 'di ba? Kaya kung iba yung pangalan ng sinasamba ng mga iba, 'di ba? Especially may mga, kasi dami-daming mga pangalan, 'di ba, ng mga Diyos-diyosan sa kapanahunan po na ito, no? Iba-iba yung kanilang itsura, iba-iba rin yung sinasabi na kanilang ginagawa, pero kung hindi yung pangalan ng tunay na Diyos as revealed, 'di ba, sa scripture, yung papanalanginan ng kahit na sino man, 'di ba, ay automatically, ay hindi po ito tutugunin, 'di ba, ng tunay na Diyos. 2, hindi makapasok sa templo ang mga pari sapagkat napuno ito ng kaluwalhatian ni Yahweh, no? Grabing yun, grabing event yun, no, sa buhay, 'di ba, ng hari po na ito, na yung lahat ng kanyang mga inihandog, yung lahat ng kanyang mga iprinipare, kinonsume, no? Tinanggap ng tunay na Diyos. At nag-reveal pa, ang Lord ng kanyang presence sa pamamagitan, 'di ba, ng kanyang kaluwalhatian sa loob ng temple, no? Sabi dito, nasaksihan ng buong Israel nang bumaba ang apoy at nang ang templo'y mapuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. So ang dami nilang mga ang dami nilang mga experiences sa tunay na Diyos na ito. Nakita natin, tayo na nag-aaral po nito, ang dami pong mga miracles, ang daming mga wonders ang ginawa, 'di ba, ng Panginoon sa buhay po mismo ng mga tao po na ito, and they witness it, no? Nakita nila, na-experience nila yung mga bagay po na ito, no? Kung tayo na-experience natin, kung siguro kung isa tayo doon po sa mga tao na naka-witness ng mga bagay po na ito, maaring magbigay ito, 'di ba, sa atin ng more na or deeper, 'di ba, na commitment, kasi na witness natin mismo yung mga miracles and wonders, 'di ba, ng Panginoon. Pero lagi naman din nating tatandaan, 'di ba, na sinabi din po sa atin ng scripture na mas mapalad, 'di ba, yung mga hindi nakakita
nananiwala, di ba, sa ginawa ng Panginoon. So, kaya kung evidences lang talaga yung pag-uusapan sa lahat ng mga ginawa, di ba, ng Panginoon, wala na talagang maiko-compare sa nilalaman ng scripture, no? Ang tagal-tagal na nitong naisulat. Ang dami ng generation ang nakabasa nito, no? Ang dami na lang din talaga ang witness, 'di ba, sa lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay po ng lahi po na ito, no? At mapalad tayo sapagkat tayo din ay binibigyan, 'di ba, ng kaalaman sa kung ano yung pwedeng gawin, 'di ba, ng Diyos ng Israel. Yung totoong Diyos, 'di ba, ng Israel, no? So, na-witness nila, tayo din, na-witness din po natin. 'Di ba yung mga lawyers, yung judge, hindi naman siya totally present doon sa crime. Prinipresent sa kanya. Nagre-rely siya doon sa mga witnesses or doon sa mga evidences. Kaya yung isang mananampalataya na talagang magsisik lang talaga, 'di ba, sa Panginoon, iwi-weigh niya, titimbangin niya yung mga evidences, makikita niya, 'di ba, na napakabigat or napakalaki, 'di ba, ng mga ebidensya na ini-reveal ng Diyos mismo, 'di ba, sa kanyang banal na kasulatan, no? Saan humuhugot yung Israel ng kaalaman patungkol sa lugar na ito, 'di ba, na kanila yung lugar na ito? Anong ebidensya, 'di ba, yung meron sila, no? Merong nakasulat, meron silang written evidence through the scripture, itong yung sinasabi po nilang Tanakh. And at the same time, sa mga archaeologists, pinapatunayan yung katotohanan ng sinasabi, 'di ba, ng banal na kasulatan, no? Maraming mga maraming mga pag-aaral, 'di ba, maraming mga yung mga archaeologists, 'di ba, yung mga pag-aaral po nila na siyang nagpapatunay mismo, 'di ba, dito po sa authenticity ng scripture, no? Kaya pag tunay pala yung connection, 'di ba, sa totoong Diyos po ng Israel, makikita mo yung kahalagahan lang talaga ng lahat ng mga naisulat na ito. Ito ay para sa kapakinabangan, 'di ba, ng kahit na sino man na mananampalataya, no, sa Panginoon, no, na si Yahweh. Kaya't nagpatira pa sila, so as the response dito sa na-witness po nila, 'di ba, na pagpapakita, 'di ba, ng Lord, ng kanyang presence through doon po sa kaluwalhatian na nangyari mismo doon po sa loob po ng temple, ay ang reaksyon, 'di ba, ng mga tao po na ito na nakasaksi ay nagpatira pa sila, sumamba at nagpasalamat kay Yahweh at nagsasabing purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. So, imagine mga kapatid, yung tagpo po na ito, diba, sa bagong temple, no? Alam mo yun, nung i-dedicate, diba, yung temple. Tapos ganito yung mawi-witness mo, 'di ba, yung madalas, 'di ba, yung kaluwalhatian ni Yahweh ay nagpapakita, 'di ba, ng yung sinasabing kaningningan, yung talagang napaka-bright na light. Tapos ganito yung iyong makikita mismo doon sa loob ng temple. 'Di ba, na hindi makapasok itong mga pari na ito dahil doon po sa kaluwalhatian po na yon. 'Di ba, na i-experience or na ipapakita mismo sa kanila, no, sa lugar po na iyon, no? Wala ka talagang ibang gagawin, 'di ba, kung hindi talagang ma-amaze ka sa nangyayari, na
natagpo po na ito, no? At ang response po, lahat naman ng ganon, ang response kahit sa kapanahunan po na ito, 'di ba na ang response kapag nakita natin yung kaluwalhatian po ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, yung milagro na ginawa ng Diyos, 'di ba yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang talaga mako-contain ng bawat isang mananampalataya na hindi siya magbigay, 'di ba, ng kanyang pagsamba, 'di ba, yung pagpapatirapan niya at pagbibigay ng pagsamba sa Diyos na ito, no? Purihin si Yahweh, no? In unison sasabihin nila, no? Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Lahat naman ng ng pangyayari, 'di ba, sa buhay ng isang mananampalataya, maging sa kapanahunan po na ito, ay dahil po doon po sa kabutihan, 'di ba, ng Panginoon. Hindi nagbabangga-bangga ang mga planeta sa kalawakan dahil sa kabutihan ng Lord. Kasi kung hindi mabuti yung God, sa kasamaan ng tao, wala ng tao na matitira, 'di ba, sa mundo. Wala na. Pero dahil doon sa kabutihan ng Diyos na idinidisplay po niya, 'di ba? May buhay tayo, may provision na ibinibigay niya, kinokontrol niya yung lahat ng nangyayari, 'di ba, sa daigdig na ito, binibigay niya yung sunlight para makapagtanim, 'di ba, yung mga tao, para may makain yung tao, 'di ba? Alam mo yun, hindi niya iniingatan niya yung mga dagat, 'di ba, na hindi sila masyadong lumaki, 'di ba? Or hindi sila hindi sila bumaha, 'di ba, sa mga kabahayan at makapaminsala sa buhay at ari-arian, 'di ba, ng mga tao. Napakabuti lang talaga ng God, 'di ba, na alam mo 'yon, it is really a privilege to live, 'di ba, in this planet. Lahat pribilehyo lang talaga dahil 'yon sa kabutihan, 'di ba, ng Panginoon. At matatapos din yung buhay natin. Hindi lang natin alam kung kailan. Ang tanong, sino kaya yung unang mamamatay sa atin, 'di ba? Kasi doon tayo papunta kahit sa ayaw at sa gusto natin. 'Di ba? May edad tayo pero hindi naman nakadepende yung edad, 'di ba, sa kung kailan mawawala yung buhay na ito. But there is an appointed time for us to live this world. Sa ayaw man at sa gusto natin. Pero tayong mga mananampalataya, sa mabuhay at mamatay, katulad po ni Pablo, sa Lord pa rin tayo. So, yun yung ating hope, yun yung ating goal, di ba? Yun yung pinanghahawakan natin. So, hindi tayo magiging talunan, di ba, sa buhay na ito kapag si Lord, di ba, yung atin pong kasama. Sabi dito, pag-ibig niya ay tunay, yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya, yung word na tunay, mga kapatid, marami kasing pag-ibig, di ba, na fake. Paano natin ma-identify yung tunay na pag-ibig? Di ba? Sa pamamagitan ng, ito, dinisplay lahat sa atin, di ba, ng Panginoon sa kanyang salita, na siya'y tunay na umiibig. Ayaw niya, di ba, na mapahamak ang kahit na sino man. Kaya lahat ng paraan, 'di ba, ay kanya pong ginagawa upang makita ng tao yung pinakamabuti na dapat po niyang sundin, 'di ba, sa buhay niya. Kahit naman tayo na experience natin 'yan, 'di ba, ang lumayo sa Panginoon, hindi naman napabuti yung buhay natin. Wala pa akong nakita sa tanang buhay ko na lumayo sa Panginoon na napabuti yung kanyang buhay. No? Lahat ng mga nakikita po natin na bumuti po yung buhay, bumuti yung pananaw, 'di ba, sa buhay, umayos yung yung pagkatao niya, ay dahil doon po sa pagkakilala niya, 'di ba, at pagsunod niya sa Panginoon. Yung totoong sumusunod, 'di ba, sa Panginoon, nababago po yung buhay, no? Nababago yung buhay. At yung pag-ibig niya
ay ganun din, nagre-reflect yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap niya. Nagiging tunay din, yung pag-ibig na meron siya, no? At dahil doon po sa pag-ibig po na yon, di ba na tunay, ang umiibig ng tunay, hindi yan talaga po pwedeng hindi maging tapat. Magkasama lagi yan, di ba na kapag tunay kang umiibig, kung tunay ang pag-ibig ng isang tao, di ba sa Panginoon, magiging tapat siya doon sa Diyos na ito. Magiging tapat siya sa lahat ng meron siya, sa oras niya, di ba sa lahat ng meron, sa commitment niya, 'di ba sa Panginoon. Ang katapatan niya ay sa Lord, no? Kaya kung sa Lord naglilingkod pala yung isang tao, makikita sa kanya yung pag-ibig at saka yung katapatan. May nakakakita man o wala, ay mananatili po siyang tapat, no? Sapagkat tunay na umiibig ang Diyos na pinaglilingkuran niya at tapat ito, 'di ba, magpakailanman. Hindi nagbabago ang Lord. Kasi kung pabago-bago lang ang isip ng Diyos na ito, 'di ba? Magkakagulo lang talaga ang alam mo 'yun, magkakagulo lang talaga ang lahat 'Di ba? Magkakagulo, no? Sapagkat kung hindi siya tapat, hindi siya po pwedeng panaligan sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Pero nakita po natin from cover to cover of the scripture, yung katapatan at pag-ibig, 'di ba, ng Diyos. Kung isa-summarize natin ng scripture, ito yun 'di ba? Na merong isang Diyos na tunay na nagmamahal sa sangkatauhang makasalanan, na ang Diyos na ito ay laging tapat na pwedeng panaligan, 'di ba, sa lahat ng panahon, no? Pagkatapos sabi dito, ang hari si Solomon at ang buong bayan ay nag-alay ng mga handog kay Yahweh. Akalain mo yun? Diba na meron na silang mga inihandog, pero dahil doon po sa response na ipinakita ng Lord, no, sa pag-consume niya doon po sa kanila pong mga offering, nag-alay ulit sila. Diba? Nag-alay ulit sila ng handog kay Yahweh. Yung sinasabi ko mga kapatid na ang isang tao na tunay na nagmamahal, hindi mo yan ma-prevent in his or in her giving, 'di ba, sa Panginoon, no? Hindi sinabi ni Solomon, okay na-consume na yung ating mga yung ating mga handog, tinupok na ni Yahweh. Okay na 'yon. Pero hindi sila tumigil. Diba? Hindi naman kailangan ng Lord yung mga ihahandog nila. He can provide. He can be Lord. Diba? Sambahin man siya o hindi. Diba? Ng tao. Hindi naman yun makakabawas. Diba? Sa pagka-Diyos niya. Wala namang magkukulang sa Panginoon Kahit hindi siya sambahin, diba, ng tao. Ang tao ang magkukulang. Diba? Kapag hindi po niya sinamba ang totoong Diyos na ito. Kasi siya yung mawawalan, no? Mawawalan po yung tao, pero ang Diyos, sapat siya 'di ba? Sambahin man siya o hindi ng tao, Diyos pa rin siya. Pero kapag sinamba kasi ng tao ang Diyos, makikita po natin na yung display ng power, ng grace, 'di ba, ng love, ng katapatan, 'di ba, ng Diyos ay kanyang idinidisplay doon sa tao na nagnanais, 'di ba, na siya mabigyan ng papuri or ng pagsamba, no? Hindi talaga nila hindi issue sa kanila yung pagbibigay. Sa atin ganun din naman, 'di ba? Sino sa inyo ang may issue pagdating sa giving sa Panginoon? Sino sa atin yung nagko-question na ang laki-laki na ng binibigay ko, ang laki na ng binigay ko, 'di ba, sa Diyos na yon. Kasi uulitin natin, kung gaano kalaki ang pagtingin natin sa Diyos, ganun din yung kaya nating ibigay, 'di ba, sa Diyos na ito. Kung ang liit-liit lang ng Diyos natin, 'di ba, mas maliit pa yung pagtingin sa Diyos na ito,
'Di ba? Kung mas maliit pa siya sa pinakamaliit na buhangin, ganun din yung gagawin ng isang tao na ganun yung kanyang pagtingin, 'di ba, sa Diyos na yun, maliit din yung kaya niyang gawin, maliit din yung kaya niyang ibigay. No? At hindi, kapag ganun yung pagtingin ng isang tao, do you think na na malaki yung kanyang makikitang revelation, 'di ba, sa Panginoon? Maliit din, 'di ba? Hindi yun lalaki kasi ang liit-liit ng kanyang pagtingin sa kayang gawin ng Diyos na ito. Pero itong mga tao na ito na pinag-aaralan po natin sa pangunguna po ni Solomon, na witness nila yung kaluwalhatian ng Panginoon, and it doesn't prevent them, 'di ba, in giving more. Alam mo yun, yung hindi sila nag-iisip na may matitira pa ba sa mga offering natin. Ganyan kasi minsan, di ba, yung sinasabi ng tao, masyado na tayong maraming ibinigay, baka wala na tayong, wala nang matira, di ba, sa atin. Pero sabi dito, ano yung kanilang mga inihandog? For, pagkatapos ang hari at ang buong bayan ay nag-alay ng mga handog kay Yahweh. Naghandog si Solomon ng 22,000 baka at 120,000 tupa. Bibilangin mo yon, di ba? Paano nila yun binilang? Ang hirap namang bilangin, 22,000. May pamamaraan sila in counting, di ba, yung numbers. So maaring kinakount nila yon by hundreds or by 10. Diba? Sa atin, kapag nagbibilang tayo ng maraming pera, nakakalito yun kapag isa-isa. Pero kapag hinati-hati mo by 10, or depende sa kaya mo, by 20 or by 30, mas mabilis, di ba, yung pagbibilang. So may klase po sila. We don't know kung paano po yung kanilang pamamaraan, di ba, sa pagbibilang. Pero binilang po nila lahat ng offering. Binilang po nila yung lahat ng handog. Ano naman ang nito? Ano naman ang kabutihan nito? Di ba, na malaman po natin, no? Nakikita po natin, mga kapatid, na sa paghahandog po sa Panginoon, kapag tama po yung puso, madami kang pwedeng ibigay. Nakaka-amaze lang talaga sila. Hindi naman sila ganun kayaman sa mga kapanahunan po na, alam mo yon, yung ilang beses ba manganganak, 'di ba, yung isang tupa or yung isang kambing. Hindi naman yun araw-araw, 'di ba, na manganganak. Kung marami silang mga alaga, they are still willing to offer it to God. At nagkulang ba sila? Wala tayong nakitang history na, kasi na-offer nila lahat kaya sila nawalan. Wala tayong ganun nakita, kundi lalo pa silang pinapagpala, di ba, ng Panginoon. Tayo na-experience din naman po natin yan, di ba, na sa pagbibigay po natin sa Lord without yung hesitation. Kasi alam ng Lord yun di ba, kapag nag-hesitate ka, or kapag napipilitan ka lang, hindi rin tinatanggap ng God yung offering, di ba, ng isang tao. Sinabi yan sa atin, di ba, ng scripture. Pero kapag buong puso, may kagalakan ka na sa lahat ng iyong mga tinatanggap, di ba, na mula sa mga provisions ng Panginoon, alam ng Lord yung puso at yung quality at yung quantity ng ibinibigay ng tao. Dito recorded yung kanilang mga ibinigay. Diba? Hindi pa na kontento si Solomon sa mga baka. Grabe mga baka to 22,000. Nagbigay pa siya ng 120,000 na tupa. Lahat yun tutupukin, mga kapatid, diba? I-offer lahat yun sa God. Para sa kanila, hindi yun sayang. Sa atin, hindi sayang ang nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kinalulugdan ito, di ba, ng Diyos. Nakita po natin yan, no? Sa mga pinag-aaralan po natin. Sa ganitong paraan, sabi dito, itinalaga ng hari at ng sambayanan ang templo
ng Diyos. Sa ganitong paraan, itinalaga ng hari at ng sambayanan ang templo ng Diyos. So sa pagtatalaga, hindi talaga mawawala yung sacrifices. 'Di ba? Yung mga sakripisyo na ibinibigay, hindi yun nawawala. No, sa pagtatalaga, ang ganda-ganda ng gesture na ginawa po nila dito, na alam mo yun, kung alam mo kung kanino ka maghahandog at magtatalaga, 'di ba? Hindi yung basta-basta lang yung ibibigay mo. May halaga, no? Ang dami-dami nito, 22,000 plus 120,000. Napakadugong napakadugong offering ito. 'Di ba? Sapagkat yung kanilang mga i-offer, hindi lang kailangan malinis 'yon, i-check 'yon, 'di ba? Maraming proseso, 'di ba, yung mag-offer sa Panginoon. Pero sa kanila, easy lang ito, 'di ba, para sa kanila. Hindi ito burden para sa kanila, no? At sabi dito, nakatayo ang mga pari sa kani-kanilang lugar, may kaayusan din. May kaayusan din yung paghahandog, may kaayusan yung kahit yung position, 'di ba, ng mga pari na makikita po natin dito. At yung mga pari, mga kapatid, sa kapanahunan po na ito, 'di ba, kasi may mga pari-pari nakikita po natin, 'di ba? May mga damit din po sila, 'di ba, na mga mahaba. Hindi po ito yung hindi katulad ng mga pari na binabanggit sa scripture, kasi sa kapanahonan na ito, 'di ba, yung mga pari na binabanggit ay bawal silang mag-asawa, 'di ba, yung mga ganun. O kung meron man na mga pari na nagki-claim, 'di ba, na may mga asawa, just like yung independent church, parang ganun na yung iglesia, independent, nabubulol ako, independente. Nag-aasawa po yung mga sinasabi po nilang mga pari doon, no? Pero yung klase ng kanilang lifestyle, may mga asawa sila, may mga bisyo din, no? May mga alam na tayo, 'di ba, na mga ganon, no? Nagiinom din sila ng alak, naninigarilyo din sila, 'di ba, and everything, parang ginagawa din, 'di ba, ng mundo. Iba yung mga pari na binabanggit po dito, no? Talagang itong mga pari po na ito ay galing mismo doon po sa descendant, 'di ba, ni Aaron, sa descendant ni Levi, no? Sila yung mga inatasan, kasi ang meaning naman ng priest ay, 'di ba, yung servant, no, maglilingkod, 'di ba, para sa Panginoon. Sila yung mga pari po na ito. Yung mga pari sa kapanahunan na ito, wala nang koneksyon, 'di ba, kay Aaron, hindi na sila galing sa Levites na family. So itong mga pari po na ito, sabi dito, nakatayo ang mga pari sa kani-kanilang lugar. Kani-kanilang lugar, binigyang din sa atin yung kani-kanilang lugar, na hindi lang sila basta-basta kung saan sila lumulugar, or kung saan sila abutan, 'di ba, ng kanilang ng kanilang pagpunta doon sa temple. May order. Napaka-order lang talaga, 'di ba, kahit sa ganitong mga tagpo very important ito, itatalaga nila, 'di ba, yung temple. Kaharap ang mga Levita na tumutugtog ng mga instrumentong ginawa ni Haring David. Kalain mo 'yun. So, pag sinabing instrumentong ginawa ni Haring David, may time pa si David, mga kapatid, na gumawa ng mga instruments. Sa dami ng kanyang trabaho, 'di ba, na ginagampanan, isa siyang king, isa siyang defender, sundalo, mandirigma, 'di ba? Marami siyang ginagawa, no? Pero yung maglaan ka ng panahon mo, 'di ba, para
doon sa craft mo, it is really something. Di ba? It is really something, no, na, alam mo yung ginawa mismo, sabi dito sa atin ng scripture tinutugtog po nila, hindi lang naman ito iisang instrumento, di ba? Kasi ang dami nga ng offering, so ibig sabihin, ang dami ding mga pari, di ba, na nandoon, no? Tumutugtog, sabi dito, ng instrumentong ginawa ni Haring David upang pasalamatan si Yahweh. So yung pagtugtog nila, di ba, ng mga instrumento na ito, ang purpose ay upang pasalamatan si Yahweh. Kaya sa mga tumutugtog na hindi naman pagpapasalamat, di ba, sa Diyos or sa Panginoon, nasayang lang, di ba, yung mga ginagawa po nila, no? Sabi ito ang awit nila, no? Recorded pa rin sa atin yung mga, kahit itong mga awit nila, hindi po natin alam yung tono, pero yung at least yung lyrics ay naibigay sa atin. Ang ganda sana kung kung may may mga composer, 'di ba, na maglalagay, 'di ba, ng tono sa bawat pahina, 'di ba, ng scripture. May mga composer ng songs, pero pinipili po nila, 'di ba, yung kanilang yung kanilang ginagawan, 'di ba, ng tono, no? Pero wala pa akong nakita or narinig na from cover to cover of scripture ay ginawan niya, 'di ba, ng kanta or ginawan niya ng tono, no? Ang ganda lang sana pag ganon, sana may gumawa, 'di ba? May gumawa ng ganitong mga bagay. Alam mo yan, yung kakantahin mo na lang, 'di ba? Kunyari yung Genesis chapter 1, gagawan mo ng tono, 'di ba? Tapos kakantahin mo. Parang ang sarap lang ng ganun, no? Sa dami ng ang dami sigurong ang dami sigurong awit na pupwedeng ma-compose, 'di ba, sa pamamagitan ng salita, 'di ba, ng Panginoon. Si David, nagawa niya yun, ang dami niyang mga awit, 'di ba, na isinulat, no? Mas mapalad na yung mga tao sa kapanahunan po na ito, kasi hindi na sila alam mo yun, yung lyrics nandyan na tono na lang, 'di ba, yung kanilang ipapanalangin, 'di ba, na maibigay sa kanila, no? May mga awit na may mga awit, 'di ba, na from the scripture, pero hindi lahat, 'di ba, hindi lahat, no? So parang ang ganda lang na maging proyekto yung ganitong bagay, ganitong project. Sabi dito, ang awit nila, anong sabi? Ang tapat niyang pag-ibig ay walang hanggan. So laging sa pagko-compose po nila ng awitin, of course it is directed to God. 'Di ba, yung mga awitin na ito, si Lord lagi yung bida. Yung kanyang ginawa, kung sino siya. So tignan natin yung kanilang awit. Ang tapat niyang pag-ibig ay walang hanggan. Sino? Si Yahweh pa rin yung kanilang tinitignan. Si Yahweh pa rin yung kanilang inaawitan. Si Yahweh pa rin yung content, 'di ba, ng kanilang awitin. Hinipan naman ng mga pari ang mga trompeta habang nakatayo ang buong sambayanan ng Israel. Parang ang ganda lang ng tagpo na ito, no? Para tayong present din sa mga ginawa po nila. Salamat sa Diyos at isinatitik po niya ito, 'di ba, sa atin. Kung ano yung nangyari sa daan taon nang nakalipas, hindi yun ipinagkait sa atin ng Lord, 'di ba, na malaman, no? Tagal-tagal ng panahon ito, hindi pa tayo pinapanganak, nangyari na, 'di ba, yung mga bagay na ito. Itinalaga ni Solomon ang gitna ng bulwagan sa harap ng templo. Doon niya inialay ang mga handog na
susunugin, ang mga handog na pagkaing butil, o may mga pagkaing butil pa, at ang mga tabang handog pangkapayapaan, sapagkat hindi magkasya ang mga ito sa altar na tanso na ipinagawa ni Solomon. Sa dami ba naman, di ba mga kapatid? No? Sa dami ba naman? Anong church ang nakita ninyo sa tanang buhay nyo na grabing magbigay ng kanilang offering sa Panginoon? Yung alam mo yun, yung maa-amaze ka talaga, ano, na ang dami-dami nilang ibinibigay, no? Yung parang katulad dito, 'di ba, na hindi na magkasya, kaya humanap sila ng ng lugar kung saan nila dadalhin, 'di ba, yung mga offering. Ang dami nito, 22,000 tapos 100 100 plus 120, 'di ba, yung kanilang at hindi mga payat yung mga baka na ito, yung mga tupa na ito yung mga pinaka the best, 'di ba, na mga halaga nila, no, na inoffer nila, no, sa Panginoon, no. Sabi dito, ipinagdiwang ni Solomon ang pista ng mga tulda sa loob ng 7 araw. Dumalo roon ang buong bayan ng Israel mula sa pagpasok sa Hamat na nasa hilaga hanggang sa batis ng Ehipto sa timog, no. Sana magkaroon din tayo, 'di ba, ng opportunity someday, kung kakayanin pa ng mga edad natin at ng pagkakataon, 'di ba, na masilayan yung bansang Ehipto, 'di ba, yung masilayan yung mga Bible places, 'di ba, yung Ehipto, yung Jordan, parang napakapalad lang, 'di ba, kapag yung opportunity ay ma-experience, 'di ba, ng bawat isa po sa atin, no. Ang sarap lang siguro, no, kahit mga ruins lang, 'di ba, yung makikita po natin sa mga lugar po na iyan, no, sa mga 7 churches, 'di ba? Parang ang sarap lang, no, na mapuntahan din, 'di ba, yung mga lugar po na iyan, no. Sabi dito, nang ikawalong araw, nagdaos sila ng isang dakilang pagtitipon. Meron na namang pagtitipon. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pagtatalaga sa altar, at 7 araw rin ang pista ng mga tulda. Walang sayang na panahon, 'di ba, sa Panginoon. Walang sayang para sa kanila kapag naghahanda po sila ng mga ganitong klase, 'di ba, ng pagtitipon sa Lord. Maraming tao kasi nasasayangan, sayang yung oras ko, 'di ba? Sayang yung oras ko sa pagpunta sa prayer meeting. Sayang yung oras ko, dami kong pwedeng gawin. Minsan pinagpapalit pa nga ng tao, 'di ba, yung mga panahon ng pananalangin, yung mga panahon ng pag-aaral, 'di ba, sa salita ng Panginoon, yung panahon ng pagpunta sa sanctuary ng God. Minsan nasasayangan sila doon sa panahon nila, doon sa kinikita nila. Pero dito, hindi lang 1 araw, mga kapatid, 7 araw. Pero walang sayang sa kanila. Nagkulang ba sila? Hindi rin naman. Diba? Naging sapat naman sa kanila at sobra-sobra pa. Diba, yung kanilang mga ibinigay, diba, sa kanilang mga pangangailangan, no? Wala lang talagang nasasayang na panahon, walang nasasayang na resources. Yun po yung nakikita po natin dito, diba? Kapag sa Lord po ito inialay, no? Nang ika-23 araw ng ika-7 buwan, pinauwi na ni Solomon ang mga, ang tagal naman ng kanilang celebration. Diba? Parang lang talaga, nakaka-amaze lang talaga how these people ay nagbibigay, diba, ng kanilang devotion sa Panginoon. Yung kanilang yung kanilang commitment, 'di ba, sa Panginoon. Sa panahon na ito,
'Di ba? Bibihira na lang yung makapag-stay, 'di ba, sa gawain ng alam mo 'yun, yung parang hindi alam mo 'yun, yung ano bang tawag doon, yung nakakapag-stay ng maayos, 'di ba, na hindi nag-aaligaga, 'di ba, na umuwi, yung mga ganun. Bibihira na lang, no, kahit sa Pilipinas siguro. Bibihira na lang. At ang sad reality, mga kapatid, ang sa bawat churches sa kapanahunan po na ito, nagdi-decrease yung quantity, 'di ba, ng mga pumupunta, 'di ba, sa loob ng iglesia. Nagdi-decrease. Kaya no doubt that the scripture, sinabi po sa atin na sa mga last days, mawawalan ng pag-ibig, 'di ba? Yung mga tao sa mga spiritual things or doon sa kanilang commitment, 'di ba, sa Panginoon. Kung titignan natin yung mga hindi lang dito kahit saan kahit sa Amerika, may mga nakikita po ako na mga churches, mga matatanda na lang yung mga uma-attend. Yung alam mo yun, yung parang pag nawala yung mga matatanda, parang wala na yung parang mga susunod. At kung titignan din natin sa atin, maraming mag-uuwian sa atin. Parang nakakalungkot lang din, 'di ba, na parang sino kaya yung mga darating, 'di ba, yung mga ganon. Sino kaya yung magpapatuloy, 'di ba, sa gawain. Sa Amerika maraming nag-close na mga churches. Bakit? 'Di ba? Kasi marami pong mga tao sa kapanahunan po na ito, hindi na nila pinipili, 'di ba, ang Lord. Sana tayo mananatili tayong tapat, 'di ba? Sapagkat tapat po yung Panginoon. Kahit nasaan mang lugar tayo, 'di ba, dalhin ng Lord sa mga susunod, 'di ba, na mga panahon. Lagi po nating isipin ang katapatan, 'di ba, na dapat po nating ibigay sapagkat tapat po yung Lord. Hindi siya nagkulang, 'di ba, kahit kailan, no? So ang dami nilang panahon, 'di ba, na inoffer sa Lord, no? Sabi dito, masaya silang lahat dahil sa kagandahang loob ni Yahweh kay David, kay Solomon at ng kanyang bayang Israel. Walang nalungkot sa kanila, 'di ba? Walang nalungkot. Masaya po sila, no? Masayang ang scripture sa atin, 'di ba, ng scripture. Nawalan sila ng maraming tupa. Nawalan sila ng maraming mga baka, 'di ba? Ang dami nilang mga inoffer pa before this. Pero alam mo 'yun, hindi 'yun nagpalungkot sa kanila, kundi yung lahat ng kanila pong mga ginawa sa totoong Diyos na. Yun naman talaga yung binibigay ng Lord sa atin, 'di ba, yung joy sa service natin, 'di ba, sa Panginoon. Yung joy nandiyan Kaya kung hindi na-experience ng kahit sino man yung joy na nanggagaling, 'di ba, sa Panginoon, dapat i-check po niya yung kanyang commitment, 'di ba, sa Panginoon. Kasi hindi po pwede na hindi ibigay ng Lord yung joy upon your offering, upon your commitment. Nakita natin yan, 'di ba? Nag-offer po sila ng napakarami, kinumit nila yung kanilang mga sarili, 'di ba, sa Panginoon. Binilang nila yung lahat ng kanilang mga ibinigay, 'di ba, sa Panginoon, at hindi nila sinabi, ang dami naman, 'di ba? Kundi alam mo yung lahat ng kanila pong mga ginawa, it brought them, 'di ba, yung joy nang gagaling sa Panginoon, no? Masaya naman talaga ang maglingkod, 'di ba, sa Lord. I don't know to you, mga kapatid, pero 'di ba? Sino po sa inyo ang naka-witness na ng
paglilingkod na puro na lang pasakit. 'Di ba yung kanyang yung in return, 'di ba? Pasakit, 'di ba sa buhay niya. Nandyan lang naman lahat ng pasakit eh. Hindi naman niya nawawala, 'di ba, sa buhay ng isang tao. Pero yung tao, 'di ba, na nananangan po sa Panginoon, sa kabila man ng pasakit, meron pa rin siyang joy, 'di ba, sa puso. Meron pa rin siyang kagalakan, 'di ba, sa puso, sa kanyang pagbibigay, sa kanyang paglilingkod, 'di ba, sa kanyang commitment sa Panginoon. No one can stop a person, 'di ba, in giving back to God. Sapagkat alam niya na yung lahat ng kanya pong mga ginagawa, magbibigay sa kanya ng kagalakan. 'Di ba? Magbibigay sa kanya ng kagalakan sa kanyang puso. So, yun po mga kapatid ang ating lesson at natapos po tayo, no, dito po sa verse 10, verse 11 po tayo bukas. Ita-type ko na lang po yung ating question. Erev Dog po. Salamat po.